The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to be delivered from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
po ang sumainyo mga giliw naming mga taga-subaybay. Salamat sa ating Panginoon Diyos at binigyan niya ulit tayo ng panibagong pagkakataon upang patuloy natong subaybayan ang kalooban ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng paghahayag na nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang napakamahalagang bagay para sa isang tao ang magkaroon siya ng isang kaibigan. At alam niyo po ba, ang pagkakaroon ng isang kaibigan ay nagiging batayan din ng status symbol ng tao. Halimbawa, kung ikaw ay mayroong kaibigang may sinasabi sa lipunan, isang karangalan para sa iyo na magkaroon ka ng ganitong uri ng kaibigan. At gayon din, nabubuo at nalilikha ang relasyon ng pagkakaibigan na sa pamamagitan po ng mabubuting gawa sa isa't isa ng magkaibigan. At para po sa araw na ito, isang napakahalagang paksa ang mayroon pong kinalaman tungkol po sa pagiging kaibigan. Isang napakahalagang paksa sapagkat dito'y makikilala natin papaano ba itinuturing ng ating Panginoon Diyos ang mga sa Kanya'y lubos na sumasampalataya. At ang paksang aralin na ngayon po ay ating pagsasalu-saluhan ay mayroon pong ganitong pamagat, ang kaibigan ng Diyos. Para po, pasimulan natin ang talakayan, kapatid na Neraya. Meron po bang ipinakikilala ang banal na kasulatan tungkol sa pagiging kaibigan ng Diyos at papaano nga nalilikha ang relasyong ito sa pagitan ng Diyos at ng tao? Mayroon po at ito ay mababasa po natin sa sulat ng Apostol Santiago. Sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 23. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Napakalinaw po ang sagot sa inyong ibinangong katanungan kung may pinapakilala ang Biblia na tao na naging kaibigan ng Diyos. Kaya ng ating narinig, ipinakilala na si Abraham sa kanyang kapanahunan, siya po ay tinawag na kaibigan ng Diyos. At ang paraan kaya siya naging kaibigan ng Diyos dahil sa kanyang pagsampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay isang mahalagang kahingian upang ang tao ay maging kaibigan ng Diyos. At hindi lang siya dahil sa pananampalataya sa Diyos ay naging kaibigan ng Panginoon, kundi ang ganung gawa o ang ganung pagkakilala niya sa Diyos na ang Diyos ay kanyang sinasampalatayanan bagamat siya'y hindi nakikita o espiritu, yaon anya'y ibinilang na katwiran sa kanya. So dito po sa talatang ito, maunawa natin agad na bagamat ang Diyos, pwede natin sabihin spiritual being, at tayong mga tao ay human being, pero pwedeng maging magkaibigan ang Diyos at ang tao.
at ang tao at ang Diyos. At ito'y sa pamamagitan na kailangan ang tao ay manalig o lubos na sumampalataya sa Diyos. At pagka nadama ng Diyos na ang mga tao ay may pananampalataya sa Kanya, yun na nagiging paraan para ang Diyos, bagamat siya'y spiritual being, siya'y makipagkaibigan sa mga human being, katulad ng naranasan ni Abraham nung kanyang kapanahunan. Isang dakilang kapalaran ang pwedeng tanggapin ng tao, samantalang siya ay naririto sa ibabaw ng lupa. Kung magkaroon ka ng isang kaibigang itinuturing mong matalik na kaibigan, ay totoong mapalad ka, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Pero wala nang hihigit sa kapalarang tatanggapin ng tao kung ang kanyang maging kaibigan ay ang Panginoon Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat para ituring ang tao na kanyang kaibigan ay isang kapalarang hindi po natin mapapangalawahan, mga minamahal naming mga taga-subaybay. At ang batayan po, paano ang tao ay nagiging kaibigan ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalatayang taglay ng tao sa ating Panginoon Diyos. Kung gayon, kapatid na Neraya, yung pananampalatayang taglay ni Abraham, papaano naman niya pinatunayang siya'y karapat-dapat dahil sa pananampalatayang taglay niya ay maging kaibigan ng ating Panginoon Diyos? Hindi lang po basta siya naniniwala sa Diyos, kundi meron po siyang gawa na naghayag ng kanyang pananampalataya. At ito po ay itinuro at ipinaliwanag ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Ebreyo, Kapitulo 11, versikulo 8, sa salin po ng Bibliang Revised Tagalog Popular Version. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Narito po ang maliwanag na kasagutan tungkol sa kung papaano pinatunayan ni Abraham ang kanyang pagsampalataya sa Diyos. Sabi ko nga po ay nilakipan niya ito ng gawa. Kasi kahit sa Biblia po, kapag ka ang sinasabi ng taong may pananampalataya siya sa Diyos, pero wala namang gawa na nagpapatunay ng kanyang pananampalataya, ang tawag po doon ay patay na pananampalataya. At kapag ang tao ay patay ang uri ng kanyang pananampalataya, hindi magiging karapat-dapat o hindi siya magiging kaibigan ng Diyos. So kailangan po, katulad ni Abraham, para mapatunayan ng tao na siya may pananampalataya sa Diyos, lalakipan ng gawa. At ang isang mahalagang gawa na nagpapatunay ng pananampalataya, kapag ang tao, gaya ni Abraham, ay inutusan ng Diyos, siya'y nakahandang sumunod. At yun nga po ang ginawa ni Abraham. Sumunod siya sa mga utos ng Diyos. At anong utos? Sabi po sa talata, pumunta siya sa lupaing ipinangako ng Diyos sa kanya na kanyang lakbayin. At sumunod siya kahit nung una ay hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ganun po talaga ang isang sumasampalataya, lalo na sumasampalataya sa Diyos. Kapag ka ikaw ay inutusan para patunayan mong ikay lubos na sumasampalataya, walang anumang bulay-bulay o walang anumang tanong-tanong, kundi nagtitiwala kang lubos na hindi ka uutusan ng Diyos ng isang bagay na ikapapahamak mo. Kaya gayon na lamang ang pagtitiwala at pananampalataya ni Abraham na dahil doon, siya ay sumunod kung saan man siya pinapupunta o inuutusan ng ating Panginoon. Kaya sa ating panahon din, hindi pwedeng naniniwala lang po tayo sa Diyos o may pananampalataya tayo sa Diyos, magiging kaibigan niya na tayo agad. Kailangan po, tayo ay malaman natin kung ano yung mga utos ng Diyos sa ating panahon at kailangan po patunayan natin yung pananampalataya sa Diyos sa paraang pagkatapos nating malaman yung kanyang mga utos, tayo ay nakahandang tumupad o nakahandang sumunod. Para nang sa gayon, tayo maging kaibigan din ng Diyos katulad ni Abraham. Sa mga tuwid, kapatid na Neraya, hindi po sapat na taglayin lang natin ang pananampalataya na hindi naman tayo sumusunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. Sa mga tuwid, nalilikha ang pagiging kaibigan ng Diyos sa tao kung siya ay sumasampalataya
at buo ang kanyang kalooban, buo ang kanyang pagtatapat na sundin ang banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos. At yan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay mapatutunayan din naman natin sa mga huling araw, sa panahon po natin. Samantalang tayo'y nagsasalita, nagsasabing, ako'y dapat na sumampalataya o sumasampalataya sa Diyos. Kailangan po nating lakipan ito ng mabubuting gawa na ang pinatutungkulan ay ang pagsunod sa banal na utos ng ating Panginoon. Kaya kung ibig mo, kapatid, kung ibig mo, mahal naming taga-subaybay, na maging tayo man ay maging kaibigan ng Diyos, tiyakin po natin na tapat at totoo ang ating pananampalatayang taglay patungkol po sa ating Panginoon Diyos. At yan po'y mapatutunayan natin sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa kung ano ang kalooban ng Diyos na dapat po nating gawin at isakabuhayan. Dahil dito, kapatid na Neraya, papaano naman pinatunayan ng ating Panginoon Diyos at inihayag niya kay Abraham na kaibigan siya ng ating Panginoon Diyos? Basahin po natin ang talata na nagpapaliwanag kung paano po naman ang Diyos ay pinatunayan niya si Abraham ay kanyang kaibigan. Mababasa po natin to sa Genesis, Kapitulo 18, versikulo 17 hanggang 18. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Dangang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay at pagpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa. Narito po ang mga salita ng Diyos na nagpapahayag ng pagpapatunay naman na siya ay kaibigan niya, si Abraham. Gaya ng ating narinig, sabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Ang ibig sabihin nitong salitang ito na tinatawag nating rhetorical question o tanong na nagpapaliwanag, kapag ang isang tao ay tinuturing mo siya na siya yung kaibigan, pagtatapatan mo ng iyong lihim. Kaya yung tanong na ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Ibig sabihin, hindi ko ililihim, ihahayag ko sa kanya yung aking lihim. Sapagkat isang kalwalatian sa Diyos, bilang Diyos ang maglihim. Pero bagamat marami siyang hiwaga o lihim, kapag ang tao katulad ni Abraham, ikaw ay naging kabilang sa mga taong kaibigan ng Diyos, kahit yung mga lihim ng Panginoon, dahil itinuturing kanyang kaibigan, katulad ni Abraham, ihahayag sa iyo. At ano-ano nga po ba yung mga lihim ng Diyos na kanyang gagawin na sa ngalan ng pagiging magkaibigan nila ni Abraham ay inihayag ng Panginoon. Una, sabi ng Panginoon, tunay na magiging isang malaking bansa at matibay na bansa ang lahi ni Abraham at pagpapalain sa kanya ang lahat ng mga bansa sa lupa. At ikatlo, kung itutuloy pa po natin yung mga pangyayari, ito po yung tungkol sa plano na paggunaw sa Sodom at Gomora. Na nandun po yung kanyang pamangkin na si Lot para iligtas doon sa paggunaw. Inihayag kay Abraham yung lihim para matulungan si Lot na makaiwas sa tiyak na kapahamakan. So dito po maunawa natin, talagang gaya ng sinabi niyo po, kung masarap na meron kang kaibigang tao na tinatrato ka rin niyang kaibigan, napakainam po o mas magandang kalagayan bilang tao, ang Diyos ay ating maging kaibigan. At patutunayan niya na siya tapat na kaibigan sa atin, yung mga plano niyang gagawin sa hinaharap, ihahayag sa atin para ito ay ating mapaghandaan at hindi tayo magulat sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, ang isang kahalagahan ng pagiging kaibigan ng Diyos ay ang kanyang pag-iingat ay tatagos hanggang sa ating mga mahal sa buhay. Opo. Gaya ng ginawa niya kay Abraham. Dahil kung hindi niya naging kaibigan ang lalaking si Abraham, malamang ay napahamak na ang kanyang kamag-anak sa lupain ng Sodoma at Gomora. Kaya dito po makikita natin, mga minamahal na taga-subaybay, ang Panginoon Diyos ay tapat sa kanyang pagiging kaibigan ng tao.
Wala siyang inilihim, anuman ang kanyang plano at paplanuhin at papangyayarihin, ito po ay ihahayag niya sa itinuturing niyang kaibigan tulad na lamang ng lalaking si Abraham. May pangako ang Diyos kay Abraham. Bukod po sa bagay na ito, kapatid na Neraya, papaano pa pinatunayan ng Diyos kay Abraham ang kanyang pagiging kaibigan dahil sa pananampalatayang taglay ng lalaking si Abraham? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Genesis Kapitulo 15, versikulo 18. Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsabi, sa iyong binhi, ibinigay ko ang lupaing ito, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Narito po ang mga salita ng Diyos tungkol kay Abraham na kanyang naging kaibigan dahil sa pananampalatayang may lakip na gawa. Ano po ang sabi? Ng araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham. At dahil sa pakikipagtipan, nagpahayag siya ng kung ano ang kanyang gagawin kay Abraham at sa kanyang binhi o sa kanyang lahi. So, ganoon naman po talaga ang tunay na magkaibigan eh. Opo. Pagka magkaibigan kayo, meron kayong kasunduan na gagawin sa isa't isa. Meron kang ipinapangako na mga mabubuting bagay na sa ngalan ng magkaibigan, hindi mo gagawin sa kanya at gagawin mo sa kanya. At ganoon din ang isa't isa. So, kaya nga nakipagtipan, sabihin, merong agreement, merong kasunduan. At sa ilalim ng agreement o kasunduan na tinatawag ng tipan o covenant, maraming ipinangakong mabubuting bagay na gagawin ng Diyos, hindi lang kay Abraham. Sa ngalan ng magkaibigan nila, maging sa kanyang binhi o maging sa kanyang lahi. Kaya dito po, maunawa natin, napakasarap talagang maging kaibigan ng Diyos. Dahil hindi lang ikaw, pati mga mahal mo sa buhay, ay kasamang pagpapalain ng Panginoon kapag tayo sumampalataya na may lakip na gawa at naging kaibigan natin ang Diyos. Dito po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay mauunawaan natin ang Diyos bilang kanyang kaibigan si Abraham ay naghayag ng kanyang dakilang kalooban na doon ay sinabi ng Panginoon ang isang pangako. Ang pangako na ibibigay kay Abraham at sa kanyang binhi ang isang lupain. Ibig sabihin, malaking pagpapala ang tatamasahin ng isang tao kapag siya'y naging kaibigan ng Diyos. At ito po ay sinasabing hindi lamang simpleng pangako, hindi lamang simpleng kasunduan, sapagkat Diyos mismo ang nangako. Ang malaking kaibahan kasi, kapatid na Neraya, tayo bilang mga tao, kahit pa matatalik na nating kaibigan, ang sa atin po ay nangako, hindi po natin maiiwasan na kung minsan yung pangako ng ating matalik na kaibigan ay hindi po nangyayari. Ano po ba ang malaking kaibahan kapag ka ang Diyos ay nangako sa kanyang kaibigan katulad na lamang ng ipinangako niya kay Abraham? Nagkaroon po ba ito ng katuparan o pinapangyari ba ito mismo ng ating Panginoon Diyos? Kung babalikan po natin yung mga unang pangako ng Diyos kay Abraham, masasabi natin batay sa mga nangyari, ay napatunayan ng binhi ni Abraham ang mga kaganapan. Katulad nung binigyan sila ng pangako na sila'y dadalhin sa promised land. Opo. O sa lupaing ipinangako. Nakarating po sila. Kung iisipin natin, parang napaka-imposible na mula sa kalagayang mga slaves o mga alipin sa Egypt, makalalaya sila doon at makapaglalakbay sila patungo doon sa promised land. Pero dahil sinalita ng bibig ng Panginoon na hindi lang si Abraham, kundi maging ang kanyang kalahian, ay pagpapalain kahit maraming kahadlangan na nangyari, nakalaya sila sa pagkaalipin at nakarating sila sa promised land. At nung nasa promised land na sila, dahil sila kaibigan ng Diyos, patuloy na may pangako pa rin na tinutupad ng Panginoon sa kanila para patunayang kahit namatay na physically si Abraham na kaibigan ng Panginoon, tumatagos hanggang sa kanyang lahi sa laman ng pangako. At basahin po natin ang nasulat sa Biblia na mga pangako ng Diyos sa lahi o binhi ni Abraham na kaibigan ng Panginoon. Nakasulat po ito sa
Isaias 41:8 kasama ang Gs hanggang 11. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Sa talata pong binasa ay maunawa natin kung ating bibilangin ang 5 na ipinangako ng Diyos hindi lang kay Abraham kundi sa Israel na tinawag na lingkod o Jacob na pinili ng Panginoon na sa laman ay masasabi nating sila'y lahi o binhi ni Abraham na kaibigan ng Diyos. Ano-ano yung pangako? At dahil sa pangako ay hindi sila dapat matakot sapagkat ang Diyos ay sumasa kanila. Anong sabi ng Panginoon? Una, akin anyang palalakasin ka. Hindi po sapat na nakarating lang sila sa promised land. Kung sila ay nasa promised land na, dahil nagsisimula pa lang, mahina pa bilang isang ini-establish na bansa o bayan, sabi ng Panginoon, palalakasin ko kayo. Tutulungan ko kayo. Aalalayan ko kayo ng kanang kamay ng aking katwiran. At kung merong mga tao na magagalit sa inyo, mga papahiya silaan niya at mga lilito. At ang ikalima, silaan niya na nakikipaglaban sa inyo ay papanaw at mga papahamak. Nangyari po ba ang 5 pangakong ito? Nangyari po. Mula dun sa mahinang bansa, nung nagsisimula, sila po ay naging malakas o matatag na bansa. Dahil sabi ng Panginoon, palalakasin. Pinalakas po talaga sila ng Panginoon. Pangalawa, mula sa kalagayang parang hindi sapat yung bagay na kailangan nila, material at espiritual, nangako ang Diyos na tutulungan sila. Nadama nila ang pagtulong ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon ng kanilang buhay. At kung mayroong mga pagsubok o problema na sila'y pinagdaraanan, pangako ng Diyos, aalalayan ko kayo. Kaya hindi basta-basta nabubuwal o bumabagsak ang bansang Israel sapagkat may pangako na sila'y aalalayan ng kanang kamay ng katwiran. At kung merong mga bansa, bayan o kalipunan ng mga tao na magiging kalaban nila, magagalit sa kanila, sabi ng Panginoon, darating ang panahon, mapapahiya sila at mga lilito ang mga taong yan. At sa panghuli, sinabi, kung meron titindig para makipaglaban sa inyo, sa halip na kayo ang pumanaw o mamatay, yung lumalaban sa inyo ang papanaw at sila ang mapapahamak. At kung aanalisahin natin hanggang sa panahong ito, yung binhi ni Abraham sa laman, yung bayang Israel, kaya gano'n na lang ka-powerful, kumbaga talagang sa gitna ng anumang labanan, bagamat nakapaligid yung mga bansang lumalaban sa kanila, pero nakapagpapatuloy sila bilang isang bansa. Hanggang sa next generation ng lahi ni Abraham, tumatagos kung ano ipinangako ng Diyos dahil ang Diyos ay tapat kung mangako, lalo na ipinangako niya ito sa kanyang kaibigan, nadadamay sa mga pagpapala at pagtulong yung mga lahing kanyang pinangakuan. Yung idiin sa puntong ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang mga naging binhi ni Abraham ay kasamang pinagpala ng mga pangako ng ating Panginoon. At ibig ko pong makita, dala palibasa ang kanilang ninunong si Abraham ay nagtaglay ng isang matuwid at nararapat na pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Yung pananampalataya, yung pagtitiwala ni Abraham sa ating Panginoon Diyos ay naipasa niya sa kanyang salit-saling lahi. Kung kaya, yung kanyang binhi o yung kanyang lahi ay nailapit niya at sumampalataya din sa ating Panginoon Diyos at dahil doon ay gumaganap din ng banal na kautusan ng Panginoon. Kung kaya, yung pagpapala ng Panginoon sa lahi o sa binhi ni Abraham na kanyang kaibigan ay nagpatuloy po. At sa atin pong panahon, dapat po maunawaan natin, tayo man, taglayin natin ang isang matuwid at nararapat na pananampalataya na may lakip na mabubuting gawa sa pagsunod sa Panginoon. Sapagkat
hindi lahat ng pananampalataya o sumasampalataya sa Diyos ay tinatanggap ng Diyos. Gaya nga ng banggit nyo, kapatid na Neraya, ang isang pananampalatayang wala namang lakip na pagpapatunay na gawa, ito po ay patay na pananampalataya. May iba naman, taglay ang pananampalataya, pero naniniwalang 2 o 3 o higit pa ang Panginoon Diyos. Ang sabi po ni Apostol Santiago diyan, hidwang pananampalataya. Ano pong pananampalataya? Ang ibig makita sa atin ng Panginoon Diyos upang tayo man ay ituring niyang kaibigan. Yung pananampalatayang sakdal, yung pananampalatayang kumikilala na mayroon lamang iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat at may mga kasangkapan ang Panginoon Diyos upang maalaman natin ang kanyang banal na kalooban. At sa pakikinig natin ng programang ito, nauunawaan natin at nalalaman natin kung ano ang kanyang banal na kalooban. At sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito, unti-unti ay nalilikha ang pananampalatayang nakalulugod sa ating Panginoon. Ang kailangan lamang po, mga giliw naming taga-subaybay, ay patunayan natin ang pananampalatayang nililikha ng pakikinig at pagsubaybay natin ng programang ito na may lakip na paggawa ayon sa kautusan ng ating Panginoon. At kapag po ganoon ang nangyari, tiyak na tiyak, gaya ni Abraham na sa iba't ibang henerasyon ng kanyang lahi ay pinagpala. Nandoon pa rin ang pag-iingat ng Panginoon. At wala na pong hihigit pa kapag po ang Diyos ang alam nating nag-iingat sa ating pong pamilya. Kaya ang sa aming pakiusap, sana taglayin mo kung ikaw ay ama o ina ng iyong tahanan, taglayin natin ang pananampalatayang gaya ng pananampalatayang tinaglay ng lalaking si Abraham. At yung pananampalataya na yan, mga giliw naming taga-subaybay, ay atin pong ipasa o ipamana sa ating mga anak, sa anak ng ating mga anak, hanggang sa ating kaapo-apuan. Kung ito ang magawa natin, nakatitiyak tayo, tutuparin ng Diyos ang pagpapalang ipinangako niya sa atin. Ngayon, kapatid na Neraya, ano po ang aral na ibig at nararapat nating matutunan sa pagiging kaibigan ng Diyos ni Abraham? Ang sagot po na mula sa Biblia, mababasa natin sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 23, sa salin po ng Biblia ang Tagalog Popular Version. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito'y siya'y ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Napakaganda po ng mga talatang ito na ating binasa at narinig. Sana po ang hangarin nating matularan si Abraham. Sa halip na tayo ay mag-alinlangan, piliin nating maniwala o sumampalataya sa Diyos para ibilang tayo ng Diyos sa kanyang paningin na matuwid at ang maging tawag sa atin ng Diyos katulad ng tawag niya kay Abraham. Paano tinatawag ng Diyos si Abraham? Sabi niya, ang kaibigan kong si Abraham. Kumbaga, yung mga salitang ito, kapatid na Benhanan at mga mahal naming taga-subaybay, ay spiritually proud ang Panginoon. Opo. Hindi niya ikinakahiya. Talagang ikinararangal niyang ipakilala, bagamat ang Diyos ay spiritual being at human being, si Abraham, pero proud siyang ipinapakilala itong si Abraham, kaibigan ko to. Dahil sa kanyang pagsampalataya na pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. At sa mga susunod nating pagtalakay, alamin natin ano ba yung mga iniuutos ng Diyos batay sa ating panahon na kailangan nating sundin para mapatunayan nating tayo ay may pananampalataya sa Diyos. At para din, katulad ni Abraham, tayo ay tawagin ng Diyos na kabilang tayo sa kanyang mga kaibigan. Upang sa gayon, tayo at ang next generation ng ating lahi ay mapangakuan ng mga pagpapala at kung paanong tinupad ng Diyos kay Abraham at sa kanyang kalahian ang mga pangakong pagpapala, ito rin ang maranasan ng mga mahal natin sa buhay. Yan po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Sino po ang aayaw sa pangako ng Panginoon na sa buhay natin sa mundong ito na talaga namang sumasagana ang kapighatian, sumasagana ang kahirapan, sumasagana ang mga pagsubok. Nangangailangan po tayo
ng kalakasan ng kalooban, ng kalakasan ng ating pananampalataya. At sino lang ang pwedeng magbigay niyan? Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos na dapat po nating paglingkuran at sampalatayanan. Ngayon, ang programang ito'y nag-iiwan sa atin na sana po ay mangyaring ang pananampalatayang nililikha ng inyo pong pagsubaybay sa programang ito ay siya nawang masumpungan ng ating Panginoon Diyos na inyo pong taglay. Sa ganito, makikita natin at mararanasan natin ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos, ang kapayapaan, ang kapanatagan ng ating puso't kalooban, at sa anumang sitwasyon ng ating buhay, ang banal na katwiran ng Diyos ang aalalay sa bawat isa sa atin. Tayo na po, at kung meron kayong mga katanungan, narito po sa inyong screen ang mga telepono na inyo pong pwedeng kontakin, at sana po magkaroon pa tayo ng malalimang mga pagtuturo at pag-aaral sa pamamagitan po ng pagpunta sa inyo ng aming mga ngaral sa inyong mga bahay, bukod pa sa inyong pagsubaybay ng programang ito. Nawa ay ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito. Bendisyonan ng ating Panginoon Diyos mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.